Magandang umaga po, Sir Ted, sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Sir, so far ho ba ano po na pag-uusapan na sa kagawaran para po sa paghahanda lamang ha, hindi ho naman sa pinangungunahan natin but definitely po no, yung usapin po ng mga mawawalan po ng trabaho nang dahil po sa nangyayari ngayong krisis and yung pong mga papauwi din na posible pong mga OFWs po na hindi na po makabalik sa pinanggagalingan pong mga trabaho sa gitnang silangan, Sir, Director. Yes po, Sir Ted, maraming salamat po. Unang-una po, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers para po bantayan po no, yung datos po ng mga returning OFWs po natin. Sa katunayan po, meron na pong parang shared na link or data provided between DMW and DOLE para po bantayan ito. At nakikita natin yung mga pumapasok po ng mga OFWs. Ang karamihan po talagang of course, sa panayam din ng DMW, no, ang karaniwang nakikita nating pangangailangan nila ay talagang makauwi po talaga sa kanilang mga bahay. At secondary po yung nakikita nating pangangailangan sa employment. Of course, nakahanda pa rin po tayo dyan. Yung direktiba po sa atin, of course, is magkaroon ng access no, sa mga employment opportunities kabilang po sa in-announce ng PCO po, yung mga serbisyo fair na sinasagawa po natin. Nakahanda din po, of course, ang ating mga peso sa pagpapaabot po ng mga bakanteng trabaho na available sa kanilang mga munisipyo sa kaling umuwi na po sa kanilang mga lugar yung ating mga OFWs po. Opo, sige. So atin po munang ihiwalay, sir, ha, yung ating pong mga overseas Filipino workers dito po sa lokal natin. Dito po sa nagdaang pong PSA po na study, hindi po ba, sa Pebrero pa lamang po, may mga 3 milyon na ang sinasabi na wala pong trabaho. So yung pong 3 milyon na iyon, inaasahan ba ng kagawaran na madadagdagan pa po? In the light nga po ngayon na meron na pong mga tsuper daw po na nagpe-pedicab yung iba, ang iba daw po nag-a-apply sa construction, habang yung iba ho naman daw sinasabi na baka din po mabawasan po ng mga manggagawa pati po sa hospitality section o sex sector kasi nga din po yung tourism ay bababa. Halimbawa sa Baguio, ramdam na po doon, mas kakaunti na po bumabiyahe ngayon doon. Yung mga ganun pong bagay, Direktor. Yes, Sir Ted. Salamat po. Actually po, minomonitor din po natin yan, no, yung local employment situation natin. Kabilang na po dyan yung mga tinatawag nating job displacements. No? At sa pinaka-latest po na datos na hawak natin noong nakaraang buwan ng Pebrero, nakikita natin yung karamihan ng mga job displacement reports po ay nanggagaling mula sa sektor ng construction, ICT, retail. So ito po ay katulad rin po nung nakita nating report ng PSA, no? Mula po sa PSA report, yung kanilang yung employment losses na nabantayan natin on a year-on-year comparison po ay mula sa agriculture, retail, fishing, financial, and real estate. So ganito mga sektor, nakikita natin sa taunang pagbabantay ay talagang nangyayari po no, sa labor market. Pero po dahil may mga situation tayo ngayon, binabantayan natin yung effects ng Middle East crisis po sa ating bansa. Nakabantay of course ang Department of Labor, especially po sa pagpa-facilitate ng kanwari po magkakaroon ng mga displacement reports ang ating mga establishments. Nakahanda po dyan yung mga unemployment, yung pag-facilitate po ng unemployment insurance benefits, yung paglilink po ng ating mga kababayan na mawawalan ng trabaho sa mga pesos at sa mga employment opportunities natin. So ito pong mga ganitong programa ay nakahanda naman po. Pero ito po nung nabanggit nyo kanina, no, patuloy po natin binabantayan itong mga sektor na nakikita nating magkakaroon po ng effect. Pero itignan pa rin po natin sa result ng PSA sa susunod po na buwan, no, kung ito po pa rin po yung mga sektor na maaapektuhan o magkakaroon ng mga employment losses. Opo. Sir, yung pong construction sector, ano ho ba kaya ang pangunahing dahilan po kung bakit relatively ang laki po ng ibinagsak sa employment nito? Yes, of course. Noong nagkaroon po ng press release or press conference ang PSA, nakita naman natin no, na talagang ina-expect din natin yung delay ng mga projects, infrastructure construction projects po, no? At ito po ay reflective talaga nung lumabas ng PSA labor force survey. Alam naman natin yung mga nangyayaring issue po dito sa construction and of course naapektuhan ng labor market dito. Pero siyempre patuloy pa rin po yung pagmamonitor natin kung sa susunod na buwan ay ganun pa rin ang lumabas para sa construction. Pero meron pa rin pong ibang mga sector na talagang naapektuhan din, no? Katulad ng mga wholesale and retail, agriculture,
agriculture. Of course, ito mga seasonal na mga effects po ito. Pero titignan natin kung may effect na rin yung Middle East crisis sa local employment natin. Opo. Patuloy po ang pagbabantay po natin sa lalabas po ng mga labor force survey. Opo, sige po. Bagamat yun ho bang sa retail po na bumaba din po yung kanila pong employment, sir, ano ho ang study rin po ninyo dyan sa kagawaran? Kung meron man ano po, bakit po? Kasi ito, wala pa ho yung Middle East turmoil, no? Ano ho ba ito? May kaugnayan na ho ba ito sa consumer spending? Ano po ba ang pag-aaral po ninyo? Kung meron man. Yes, Sir Ted. Actually po, since January result po ito ng labor force survey, alam naman po natin na pag natapos po ang Christmas season, talaga pong bumababa yung demand sa market. At kaya po, nakita natin yung pagbaba din po nung kakilangan ng mga workforce sa ganitong industriya, lalo sa retail po. Yun po yung pangunahing dahilan na nakita natin kung bakit pumasok po ang retail, wholesale and retail sector po sa employment losses. Okay. Sir, yun hong tupad natin, for this year po, meron tayong 25 billion na pondo. Ito ho yung tugon para po mabigyan ng hanap buhay yung mga taga-barangay, di po ba? Ito hong tupad budget na ito, kumusta po ngayon? Nakapag-disburse na ho ba kayo dito? Kung alam po ninyo ang informasyon, at ito ba'y magagamit ngayon sa mga nawawalan na po ng hanap buhay because of this crisis? Yes, Sir Ted. Actually, simula pa lang po ng taon, doon po sa pagpaplano po ng kagawaran, kasama po kami mga bureau po ng Department of Labor, kabilang po ang Bureau of Workers with Special Concern na program manager po ng TUPAD, ay naghanda na po. Actually po, naka-download na po ito sa mga regional offices at ready na po at ma-access na po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga communities po na magsasubmit po ng kanilang mga project proposal para po sa pondo at para po magtayo ng kanilang mga pabuhayan packages po. So ready po ang ating mga regional offices sa pag-implement po nito ngayong first quarter po. Pag magtatapos na po ang first quarter, so second quarter po. Opo. Yun ho bang kasi ho ngayon ang ito pong AX ay ginagamit na para po sa transport sector. Ang tupad ho ba, hindi na po ito dadalhin doon sa sektor na yon, o meron na ho itong paglalaanan po? Halimbawa lang po, yung pong mga nasa agriculture, yung pong nasa hospitality sector na baka po din mawalan ng trabaho kasi nga tumumal ang tourism sa kanila, mga ganun po. Yes, Sir Ted. Actually po, yung programa naman po ng TUPAD ay bukas po sa lahat ng sektor. Kahit naman po galing pa po ito sa primarily sa agriculture, pero even yung mga communities na affected, magiging affected ng crisis po ngayon na na-experience po natin, ay ma-access pa rin po yung programang ito, lalong-lalo na pinaghandaan po ito ng mga regional offices po natin. Kasama po sa paghahanda dyan ay yung pagtutulong na po sa ating mga sektor ng pagpe-prepare po ng mga requirements katulad po ng project proposal, ano po yung mga kabuhayan na gagawin po nila or yung makakatulong po sa kanila at yung mas sustainable po. Aside from that, of course, kung hindi po ito livelihood, yung emergency employment po na aspeto, yung TUPAD po, of course, kasama po dyan yung cash, yung work or activities na gagawin po sa mga communities para po mabigyan agad ng financial assistance ang ating mga kababayan po. Okay, magkano ho ba ang TUPAD ho usually para po sa sa mga manggagawa po na binibigyan ito ng trabaho? Di ho ba ito ay minimum wage po sa bawat isang manggagawa sa barangay halimbawa po? Meron ho bang mas malaki na ibinibigay ang TUPAD kaninyo para doon sa mga may project proposal? Sorry po, tama po kayo, sir. Yung TUPAD po ay minimum wage po. Yung project proposal po na binabanggit ko ay yung livelihood package po under DILP po. So sa TUPAD po, minimum wage po ang batayan po natin dyan mula po 10 days hanggang 90 days po para sa ating mga kababayang nais pong umaccess po ng TUPAD. I see. So yun hong binabanggit nyo under DILG, under local government po yun. Ano pong pinanggagalingan niyang pondo ho, sir? Sorry, sir, Ted. DILP po, Dole Integrated Livelihood Program po. I see, okay. Kasi po meron ding financial assistance to LGUs Meron din po kasi ngayon sa ating pong budget. Anyway, sige po. So baka may pahabol lang pong tanong si Chacha, Director, ha? Okay, Cha, go ahead.
Direktor, yung binabanggit po natin na labor force survey kung saan marami nga po mga Pilipino ang wala ng o walang trabaho sa ngayon. Naglabas po kasi ng statement itong Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro at yung think tank na Labor Education and Research Network or LEARN. Ang sinasabi po nila, malungkot na larawan nga po itong pinakahuling update sa labor market ng bansa. Paano po ba ito tinutugunan ng DOLE sa ngayon? Kasi marami yung nawalan ng trabaho and also marami din yung tinatawag na underemployed. May trabaho pero hindi sapat po yung kita nila. Thank you, DJ Chacha. Katulad po na nabanggit ko kanina, no, ito pong mga sektor na naapektuhan, yung mga tinatawag nating may mga employment gains at employment losses. Yes po. Binabantayan po natin, no? Director, yes. Yeah. I'm sorry, Director. Yes, narinig ko po yung sagot na yan. Ang question ko po is, ano po ang tugon dito ng DOLE? Solusyon po sa problema? Yes, DJ Chacha. Ang ginagawa po natin ngayon, nagsasagawa po tayo ng mga serbisyo fair. Unang-una na po actually para po matiyak yung mismatch or underemployment na na-experience natin. Nakipag-partner po tayo with the Department of Education para po sa senior high school pa lang makita natin kung employable yung ating workforce. Pero aside from that, mayroon po tayong ginagawang mga monthly job fairs po mula po sa direktiba ng ating Pangulo. Patuloy po natin isinasagawa ito. Nakikipag-ugnayan po tayo sa ating mga pesos, sa mga local government units para po maparating natin yung mga opportunities na ito sa mga mas malalayong lugar po. Okay. Epektibo pa po ba yung ginagawa na yan ng DOLE? Meron pa po ba tayong iba pang pwedeng gawin para po matugunan itong mga bilang ng mga walang trabaho at yung bilang ng mga may trabaho pero hindi po sapat yung kita? Yes, DJ Chacha, sa katunayan malaki ang ambag ng ating mga pesos, no. Pag tinitingnan natin yung datos ng ating mga Public Employment Service Offices, umaabot tayo sa halos 2 milyon, 2.3 million na mga placement na isinasagawa ng ating mga pesos. So malaking bagay po talaga yung ginagawang tungkulin ng ating mga peso sa pagpapaabot po ng mga opportunities na ito. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na walang access po sa digital or even online na mga information or platforms, no? Dahil lumalapit lang po sila sa local government, kasama na po doon ang ating mga pesos, no? At yung mga pesos po natin, katuwang natin sa pag-oorganisa ng mga job fair na ipapaabot po nila itong mga opportunities na ito. At actually po, hindi lang itinatawid, no? Binibigyan pa nila ng mga impormasyon katulad ng mga training schedule po, ng mga training programs ng TESDA, even sa PRC, at iba pang mga programa ng pamahalaan. So yung mga peso po natin talaga ang nagiging parang katuwang natin sa pagpapaabot ng mga programang ito. Okay, sige po. So at least napakinggan natin ang mga ginagawa po ng pamahalaan dito nga po sa before this crisis, ang problema po sa unemployment at underemployment sa mga panahon pong ito. So Director, yung tulong po sa mga kumpanya na baka po, alam nyo na, no? Baka humahirapan. Meron ho ba din programa dyan ang Labor Department at ang gobyerno ho mismo para hindi ho sila magsarado o kaya po hindi ganun po magbawas ng mga manggagawa? Yes, Sir Ted. Actually po, kung babalikan lang po natin yung labor force survey, no, makikita natin sa January result, tumaas po yung mga wage and salary workers to 2.4 million. Magandang indikasyon po ito dahil nakikita nating stable po yung lalong-lalo na yung mga opportunities na wage and salary workers po natin. Pero yung programa po ng pamahalaan para sa ating mga enterprises at establishments, meron po tayong nakalaan dyan yung tinatawag nating Adjustment Measures Program, lalong-lalo na po para po sa ating mga micro, small, medium enterprises. Alam natin na ito yung madaling maapektuhan ng mga disruption sa labor market. At ang programa po natin, ang AMP, nagbibigay po ng assistance sa ating mga employers, establishments para po sa kanilang mga workers para hindi po sila magtanggal, para transform po sila sa mga business practices na mas makakatulong sa kanila na maglikha pa ng maraming trabaho. Oo nga po. Sige po. So, sir, we sincerely pray na tayo makahulagpos dito po sa ating kinakaharap ngayon na problema. Salamat po sa inyo pong panahon, Direktor. Maraming salamat po, Sir Ted and DJ Chacha. Opo, thank you very much. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.